Magandang araw mga bata! Isa na namang panibagong aralin ang ating tatalakayin ngayong araw. Ngunit bago ang lahat, nais ko munang ilahad ang layunin natin para sa araw na ito. Bilang isang mag-aaral, inaasahang magkakaroon ka ng pagkatuto sa iba't ibang pagsasanay kung saan ay mahahasa ang iyong kaalaman at magagamit ang iyong mapanuring pag-iisip tungo sa ikauunlad ng kakayahan sa pagsulat ng talata tungkol sa iyong sarili. Bago ka magsimula sa iyong paglalakbay, nais ko munang subukin ang iyong kaalaman kung ano ang iyong nalalaman o naaalala tungkol sa pagsulat ng talata. Kumuha ka ng malinis na papel at sagutin ang susunod na gawain. Puno ng angkop na salita ang mga sumusunod na patlang. Ako ay si Patlang. Ang aking mga magulang ay sina Patlang at Patlang. Patlang kaming magkakapatid. Nakatira kami sa Patlang. Masasabing simple lamang ang aming pamumuhay, ngunit masaya ang aming pamilya. Sa gawaing ito, bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang matapos ang gawain. Sagot na lamang ang inyong isusulat sa papel. O ayan mga bata, tapos na ang inilaang oras para sa gawain ito. Maaari nating sagutan ang gawain ito. Para sa unang bilang, ako ay si Patlang. Kung ang isinulat ninyo ay ang inyong pangalan, tsekan nyo ang inyong sagutang papel. Ang aking mga magulang ay sina Patlang at Patlang. Sa bilang 2 at bilang 3, isusulat nyo lamang ang pangalan ng inyong mga magulang. Para naman sa bilang 4, Patlang kami magkakapatid. Kung ilan ang bilang ng magkakapatid sa inyong pamilya, yun ang ilalagay nyong bilang dito sa tanong na 4. Nakatira kami sa bilang 5. So, ilalagay nyo dito naman yung address kung saan kayo nakatira o yung barangay kung saan kayo nakatira. Ngayong natapos na nating sagutan ang gawain ito, ay masasabi kong handa na kayo para sa ating talakayan. So, yung ginawa natin kaninang gawain ay isang halimbawa ng talata. So, ano nga ba yung talata? Pag sinabing talata, ito ay tumutukoy sa lipon o grupo ng mga pangungusap na magkakaugnay at tumutukoy sa isang paksa. So, pag sinabi natin mga bata na talata, ito daw ay tumutukoy sa lipon o grupo ng mga pangungusap. So, hindi lang isang pangungusap ang pinag-uusapan dito, kundi marami dahil lipon o grupo. At dapat yung pangungusap na ginagawa mo dito sa talata ay magkakaugnay o related sa isa't isa. At tumutukoy siya sa isang paksa. Ano ba yung paksa? Pag sinabi natin paksa, ito yung tema o ito yung pinag-uusapan. So kapag pinagawa kayo ng talata, bibigyan kayo ng inyong guro ng paksa o yung topic na pag-uusapan para masulat nyo kung ano yung nilalaman ng talata na inyong gagawin. So, paano nga ba sumulat ng talata at ano-ano yung mga dapat tatandaan sa pagsulat ng talata? Upang higit yung maunawaan kung ano nga ba
kung paano nga ba ginagawa 'tong talata, gumawa ako dito ng example kung saan, papakita ko sa inyo kung paano ba ito ginagawa. So, ito yung aking example na ginawa kanina. Ang pamagat o ang paksa ng aking talata ay ang aking saranggola. So, kung mapapansin ninyo, itong bond paper na to, itong white, siya yung papel na inyong sinusulatan. Kung makikita nyo dito sa left side at sa right side, meron siyang space, meron siyang puwang. So, ang tawag natin dyan sa space na yan ay margin. So, every time na gagawa kayo ng talata, mahalaga na maglaan kayo ng space o puwang diyan sa dalawang magkabilang gilid. Kasi, ang purpose kasi ng mga bata ay upang maging mas ma-organize yung inyong sulat, mas maging malinis, at hindi yung tawag dito, maging pantay-pantay yung mga sulat ng mga salita dito sa ating gawain. So, yung paksa ay ilalagay niyo siya dito sa gitnang bahagi ng inyong papel. Ang aking saranggola. Kung papansin nyo, sinimulan ko siya sa malaking titik, may mga malalaking titik yung salita. Ganyan yung pagsusulat ng pamagat o yung paksa. Pagkatapos, kung mapapansin nyo dito, babasahin ko yung mga pangungusap. Tuwing bakasyon ay umuwi kaming magkakapatid sa lalawigan ng aking nanay. Iginagawa ako ng saranggola ng aking lolo. Ang aking saranggola ay matibay. Hugis tutubi ang aking saranggola. Mataas ang lipad na parang naglalaro ito sa himpapawid. Matatag ang kamay ko sa paghawak sa mahabang pisi. Lumalaban ito ng sabayan sa saranggola ng aking kalaro. Ang aking saranggola ay matatag. So kung papansinin ninyo, ang ating mga pangungusap na dapat ginagawa ay palagi nagsisimula sa malalaking titik at nagtatapos siya sa wastong bantas. Kung ikaw ay nagsasalaysay, dapat ang gagamitin mong bantas ay yung tandang tuldok. Kung ikaw naman ay magtatanong, ang gagamitin mo naman ay tandang pananong. Kung ikaw naman ay nag-e-express ng matinding damdamin, ito dapat ay tandang padamdam. So, palagi nagsisimula sa malaking titik ang pangungusap at nagtatapos sa angkop na bantas. Sunod, ano pa ang kailangan niyong tandaan sa pagsulat ng talata? Dapat bawat sentence niya o yung pangungusap ay magkakaugnay at tumutukoy doon sa ating paksa. So, sinimulan siya dito sa pagkukwento kung paano siya nagkakaroon ng saranggola. Sabi niya, tuwing bakasyon ay umuwi kaming magkakapatid sa lalawigan ng aking nanay. Ikinagawa ako ng saranggola ng aking lolo. Ang aking saranggola ay matibay. So, dito ikinuwento ng manunulat kung paano siya nagkakaroon ng saranggola. So, lahat ito ay tumutukoy pa rin o tumatalakay pa rin dun sa ating paksa, ang aking saranggola. Sa ikalawang talata, ikinuwento niya naman dito yung katangian ng saranggola na meron siya. Hugis tutubi ang aking saranggola. Mataas ang lipad na parang naglalaro ito sa himpapawid. Matatag ang kamay ko sa paghawak sa mahabang pisi. Lumalaban ito ng sabayan sa saranggola ng aking kalaro. Ang aking saranggola ay matatag. So, lahat ito ay tumutukoy sa ating paksa at lahat sila ay magkakaugnay. Sunod, kung magsusulat kayo ng talata, dapat ang unang pangungusap ay naka-indent. Pag sinabing naka-indent, nakapasok. So, mali itong paraan ng pagsusulat ko dito. Sinadya ko talaga ito upang maipaliwanag sa inyo kung paano talaga magsulat ng tamang talata. So, i-indent natin siya o ipapasok natin yung unang salita sa unang pangungusap. So, ito yung unang pangungusap natin. So, alin yung unang salita? Yung tuwing. So, tuwing, ipapasok natin siya. So, dapat ganyan yung magiging style niya.
Tapos dito sa pangalawang talata, yung hugis tutubi ang aking saranggola. So, pangalawang talata na to. So, yung hugis, yan yung unang salita sa pangalawang talata. So, ipapasok din natin siya. So, ganyan yung pagsusulat ng talata. Laging naka-indent yung unang salita sa unang pangungusap. Dapat laging may margin at yung inyong paksa o ang title, topic, ay dapat nakasulat sa gitna. At isa pa, dapat nagsisimula ang mga pangungusap sa malaking titik at may wastong bantas. So, ganyan mga bata ang tamang pagsulat ng talata. So, kita nyo, kapag may margin tayo dito, nagiging pantay-pantay yung sulat ng ating mga salita. So, ganyan yung makikita ninyo kapag kayo ay naglagay ng margin sa inyong mga papel. So, ang margin, pwedeng ginuguhitan to gamit ang ruler or pwede namang tinutupi na lang yung dalawang magkabila ng papel. Ano po? So, dumako naman tayo doon sa inyong gawain. So, sa inyong gawain, ito lang yung gagawin nyo sa papel. Puntahan nyo yung pahina 14 at hanapin nyo yung gawain sa pagkatuto bilang 3, titik A. Doon ay may makikita kayong 5 paksa. So, pipili na lamang kayo ng isang paksa na pamilyar sa inyo. Isa na lang, kasi ang nakalagay doon ay 2. So, dito, gusto ko, isa na lang, doon lang kayo mag-focus sa isang paksa at yun ang gagawa nyo ng talata. Hindi kailangan na mahaba yung talata na inyong gagawin. Ang kinakailangan ko lang ay masunod ninyo kung ano yung itinuro ko, kung paano ba talaga gumawa ng talata. So, gusto ko may margin at yung pamagat, yung paksang inyong napili ay ilalagay nyo sa gitna, isusulat nyo sa gitna ng inyong papel, naka-indent o nakapasok ang unang salita sa unang pangungusap at nakasusunod kayo sa tamang pagsulat ng ating pangungusap. So, yun lamang at sana natutunan nyo ng maayos kung ano ba ang tamang pamamaraan sa pagsulat ng talata.